Hindi ba madilim ang background mo? Walang ilaw doon. Isang mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo muli makakapag-aral po ng salita ng Diyos. At ang live po na ito ay mula po sa DFC Kawayan, sa pangunguna po ng aming Pastor Glenn at sa pangunguna po ng aming Pastor Luis Bailon sa District 9. Ayan, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna minsan pang magbigay ng papuri sa Panginoon at umawit po para sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, dakila ka po sa lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong kabutihan, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong habag at biyaya na patuloy po ninyong ibinubuhos, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Lord God. Hallelujah. Sa umaga pong ito, marami pong salamat, Panginoon, na patuloy po ninyo kaming ginising, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Tunay nga po kayo hindi nagbabago, Panginoon. Tunay nga po kayo sapat, Lord God. Hallelujah. Tunay nga po kayo dakila, Panginoon. At ang inyong pong kapangyarihan ay walang katulad magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman sa umaga pong ito, patuloy po namin kayong pinupuri at sinasamba. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo minsan pang umawit po sa Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin, Diyos ka sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, Lord God. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan niyo. Ang ngalan niyo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais niyo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Sa pangabok, awin mo lang sa umpisa. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan niyo. Ang ngalan niyo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob niyo, iparinig ang nais niyo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago.
Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon, hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Aming Ama. Aming Ama. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. At sa aming pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng pong mga salita sa umaga pong ito, hayaan po ninyo maging matabang lupa ang aming pong mga puso, Panginoon. Nang mga itatanim po ninyong mga salita ay tumubo, Panginoon. Umusbong at mamunga, Panginoon. Hallelujah. Mamunga ng mga bunga ng banal na Espiritu. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo sa sambahin. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga muli sa buhay ng bawat isa sa atin at isang pribilehyo na tayo ay magamit muli ng ating Panginoon sa paghahayag ng kanyang mga salita. Kaya ang live devotion na ito ay mula sa DFC Kawayan City, Isabela, sa pangunguna ng aming pastor, Pastor Luis Bailon. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Kung mayroon kayong banal na kasulatan, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Kawikaan, chapter 2, verse 4 to 6. Kawikaan, chapter 2, verse 4 to 6. Ganito ang sinasabi sa Kawikaan. Sabi ng ganon, kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin, at tulad ng ginto na iyong dudulangin, kay Yahweh ay magkaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Siya ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay yung seeking God's wisdom and guidance. Amen. Kung sabing seeking God's wisdom, ito ay napakahalaga sa isang buhay ng lingkod ng Diyos kasi mas higit, mas mahalaga na dapat nating hanapin ang karunungan, gabay at patnubay ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa bawat araw ng ating buhay, kailangan talaga nating hanapin yung gabay, patnubay ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kasi ang Diyos ay hindi maramot na nagbibigay ng gabay at patnubay sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga anak ng Diyos na talagang naglilingkod at tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sagana ang gabay ng Diyos, sagana ang karunungan ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi nais ng ating Panginoon na tayo ay maging kawangis ng kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya sa umagang ito, meron tayong tatlong katuruan na ating pag-aaralan sa umagang ito. Una, yung sabi niyang ganon, God's wisdom is like a hidden treasure.
ang karunungan ng Diyos ay kagaya ng nakatagong kayamanan. Ganun kahalaga ang karunungan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung karunungan ng sanlibutan ito hindi may papantay sa karunungan ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa kanyang mga anak. Amen. Kaya nga ang sabi niyang ganon, ano ang karunungan ng Diyos? Ang karunungan ng Diyos, kung mayroon tayong Bible, ito yung written wisdom ng Diyos. Ito yung bukal ng karunungan ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Amen. Kung mayroon tayong mga Biblia, huwag nating hayaan na nakatiklop lang itong Bibliang ito sapagkat ito yung written wisdom, ito yung kasulatan ng karunungan ng Diyos na ibinabahagi niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito yung bukal na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kasi noong likhain niya ang sanlibutan, anong ginamit ng ating Panginoon? Yung katalinuhan, yung karunungan ng ating Panginoon na nagmumula sa kanyang bibig. Kaya di ba sabi niya nung likhain niya ang mundo, di ba sabi niya magkaroon ng liwanag. Kaya nalikha ang mundo sa pamamagitan ng karunungan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang bibig na nagsalita siya. Sapagkat yung karunungan ng Diyos ay nagmumula sa bibig ng Diyos. Kagaya nga yung sabi nga dito sa Kawikaan chapter 3 verse 19, sabi niya ganun, karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Kaya ang karunungan nagmumula sa ating Panginoon, sa kanyang bukal na karunungan. Kasi yung karunungan ng Diyos, parang bukal yan, yung tubig na hindi nawawalan ng tubig. At ibinigay din niya yung kanyang bugtong na anak, na ang ating Panginoong Hesukristo, na siya yung living wisdom. Bakit? Kasi siyang modelo ng ating mga buhay. Siya kung papaano tayo namumuhay sa sanlibutan ito. Kasi ang karunungan ay kaparaanan kung papaano tayo mamuhay sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga sabi nga sa Kawikaan 3:18 at 3:13, sa Kawikaan chapter 3 verse 13, sabi nga, mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit pa sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanan dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Aliwalas ang landasin ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Kaya ito yung dapat nating taglayin sa ating panahon ngayon, lalo na ang mundo natin ngayon ay hindi na pabuti. Ang mundo natin ngayon ay pasama na ng pasama. Kaya ang napakahalagang taglayin ng isang Kristiyano ay yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon upang masigit tayong magtagumpay sa bawat lakbayin natin sa ating mga buhay. Kaya ang Diyos ay napakabuti, hindi niya tayo pinapabayaan. Kasi sabi din niya sa Santiago chapter 1 verse 5, yung sabi niya, kung sino man
yung kulang ang karunungan, handa ang Diyos na magbigay sa atin na walang panunumbat. Ganon kabuti ang Diyos sa mga anak niya na nagbibigay ng karunungan para sa bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng wise decision natin sa bawat araw. Kasi yun yung kailangan na natin ngayon bawat araw bago tayo lalabas ng ating tahanan. Hingin natin ng patnubay, gabay ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga activities, kung ano yung gagawin natin sa buong maghapon, yung ating desisyon sa buong maghapon, kung ano yung gagawin natin, lalo na yung may mga negosyo, kailangan natin yung karunungan, kaalaman, patnubay at gabay ng ating Panginoon upang tayo ay magtagumpay sa buong maghapon. Amen. Kaya ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kung totoong tayo ay anak ng Diyos, wala na tayong ibang hahanapin pa sa ating mga buhay. Hindi na natin hahanapin yung kayamanan na iipunin natin, iimbakin natin sa bangko, kundi ang hanapin natin yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon, sapagkat yung sabi niya sa ating binasa, yung sabi niya diyan na seeking God's wisdom and guidance. Na yung sabi niya, kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin. Kasi masigit yung karunungan ng Diyos na ating hanapin. Hindi yung mga pangangailangan natin sa bawat araw. Hindi yung mga kayamanan na ating iimpukin sa bangko o sa mga pangangailangan natin, kasi ang mga bagay na yan ay mga pansamantala lang sa ating mga buhay. Kaya nga sabi nga ng Mateo chapter 13, yung sabi niyang ganun, kagaya ng kayamanang nakabaon sa lupa. Anong sabi niya diyan? Mateo chapter 13 verse 44. Ang sabi niyang ganon, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laki ng tuwa siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yun. O ganun kahalaga yung kayamanan na ating hinahanap sa ating Panginoong Hesus. Na ang Panginoon, kahit na hindi natin hahanapin yung karunungan na ng ating Panginoon, kasi yun yung bukal na nagbibigay sa atin ng karunungan. Yun yung written wisdom na nagbibigay sa atin ng karunungan. Ito yung bukal na karunungan na nagtuturo sa buhay ng bawat isa sa atin upang mahanapan natin ang lahat ng bagay, hindi lang kayamanan, kundi lahat na ng aspeto ng ating buhay ay ipagkakaloob ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung mayroon man tayong nais hanapin sa ating mga buhay, mas higit yung karunungan ng Diyos na dapat nating hanapin sa ating mga buhay upang makamtan natin yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya, ngunit kailangan din natin sa bawat araw. Pero merong ipinapagawa ng Diyos na mas higit sa atin. Kasi kung sabi nga ng ating Panginoon, kung hanapin ninyo ako, ang Diyos na ang nagsasabi, hindi tayo. Ang Diyos na ang nagsasabi na kung hanapin natin ang Diyos, masusumpungan natin. Kung tatawag tayo sa ating Panginoon, tutugunin niya tayo.
Sa Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, ang Diyos na mismo ang nagsasabi, na kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Siya na mismo ang nagsasabi sa atin. Kaya kung tatawag tayo sa ating Panginoon, ano ang hihingin natin? Kasi minsan, tumatawag tayo sa ating Panginoon na humihingi lang tayo ng mga pangangailangan natin sa ating mga buhay. Humihingi tayo ng kayamanan para matugunan yung mga pangangailangan natin at matugunan yung ninanasa ng ating mga puso na yumaman sa sanlibutang ito na para lang sa lupang ito. Hindi natin iniisip na mayroong langit na bayan na naghihintay sa atin. Amen. Kaya kailangan balanse din kung hihingi tayo ng mga pangangailangan natin at kailangan ng ating physical na pangangatawan. Humingi din tayo ng karunungan sa ating Panginoon para sa ating espiritual na buhay, na mas higit yun na kailangan ng isang anak ng Diyos. Kasi yun nga yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Jesus, magiging kawangis natin siya. Siya yung nagbibigay sa atin na maging modelo natin para mamuhay tayo ng kagaya niya. Amen. Yung pangalawa nating pag-aaralan, yung sabi niyang ganun, God's wisdom begin in the fear of the Lord. Yung di ba sabi ng salita ng Diyos, ano niya? Sa Proverbs chapter 9 verse 10 din. 10. Pagkatakot kay Yahweh, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ang pagkilala sa Kanya may dulot na karunungan. Kaya kung mayroon tayong banal na pagkatakot sa ating Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung mayroon tayong pagkatakot sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng karunungan. Kung mayroon tayong takot sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng wise decision. Hindi tayo nagkakamali. Kasi pagka nakagawa ka ng mali, na halimbawa, naimbitahan ka sa isang party o kung sa sanlibutang ito, hindi mo gagawin kasi may takot ka sa Panginoon. Alam mo kung ano yung pupuntahan mo. Hindi ka makakapunta kasi alam mong may takot ka sa Diyos eh. Amen? Kagaya ng mga ibang kabataan, kahit na mga lingkod na ng Diyos yan, pagka naimbitahan pa ng sanlibutang ito, sige ng sige. Hindi nila alam na yung pupuntahan pala nila ay ikapapahamak ng kanilang mga buhay. Kaya nga binibigyan tayo ng ating Panginoon ng karunungan na nagmumula sa Kanya upang magkaroon tayo ng wise decision. Malalaman natin kung ano yung mali at kung ano yung tama. Kaya ang mga anak ng Diyos ay kailangan magkaroon ng wise decision. Bakit? Kasi meron kang takot sa Panginoon eh. Alam mo kung ano yung tama o mali. Huwag tayong hakbang ng hakbang para magkaroon tayo ng tagumpay sa ating mga buhay. Amen. Kagaya ng Kawikaan chapter 1 verse 7, sabi niyang ganon, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Ganon ang mga anak ng Diyos. Yung sabi niyang, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Ang mangmang kasi walang pagkakilala, hindi nila alam yung written word.
Hindi nila alam yung living word kasi wala silang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi yung living word na sinasabi, kailangan maging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesus kasi siya yung model ng ating mga buhay. Kung sino ang ating Panginoong Hesus Kristo, siya yung sinusundan natin. Amen. Kaya kailangan talaga nating hanapin, mamuhay na may karunungan sa mundong ito sapagkat maraming mga nanliligaw na sa atin. Kaya lang kung nasa atin yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon, kahit na anong gawin ng mga taong mangliligaw sa atin, hindi tayo madadaya. Kasi nasa atin yung karunungan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Inilalagay niya palagi sa ating mga kaisipan kung ano yung tama, kung ano yung mali sa ating mga buhay. Kaya nakakalakad tayo ng diretso sa ating Panginoong Hesus. Yung pananaw natin palaging nakatuon sa ating Panginoong Hesus Kristo sapagkat siya yung model ng ating mga buhay. Amen. Kaya mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung merong masigit na mahalaga sa buhay natin, hanapin natin yung karunungan ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Amen. Yun yung pinakamahalaga. Hindi na mahalaga kung wala kang pera. Kasi kung nasa atin yung karunungan ng ating Panginoon, ituturo niya sa atin kung saan natin hahanapin yung mga pangangailangan natin sa ating mga buhay. Amen. Kaya marami ding mga Kristiyano ngayon na naliligaw dahil hindi nila alam yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Ang alam lang nila yung karunungan nila na nasa kanila. Kasi yung karunungan ng sanlibutan, pansanlibutan lang yan. Pero pag ang karunungan ng Diyos ang nasa atin, mula dito sa lupa hanggang doon sa langit ang karunungan natin. Kasi ang karunungan ng Diyos mula sa langit hanggang dito na ibinibigay niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nakakapagdesisyon tayo ng tama, nakagagawa tayo ng tama, na ibabahagi natin yung kanyang karunungan sa mga taong nangangailangan ng karunungan. Kaya napakahalaga. Pag nasa atin yung karunungan, nagliliwanag yan sa atin eh. Kasi yung kawangis nga natin, siya yung living wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya pag yung wisdom na nasa atin, magliliwanag yan sa atin. Liliwanagan niya na tayo ay yung kawangis ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ayan yung pangatlo, sabi niyang ganon, God's wisdom is the source of knowledge and understanding. Ang karunungan ay bukal na kaalaman at kaunawaan na nagmumula sa ating Panginoon. Pag sinabing source, pinagmulan ng karunungan. Yun yung bukal na sinasabi na kagaya ng puno ng kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Yung ugat sinisip-sip yung tubig. Kaya palaging sariwa. Ganon yung bukal na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya palagi tayong nagtatagumpay sa lahat ng ating mga lakbayin sa ating mga buhay. Kasi yung karunungan, yung pinagmulan ng bukal ng karunungan ay nasa atin. Hinahanap natin palagi. Hindi lang yung sa isang linggo, kundi araw-araw yan, hinahanap natin yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kailangan yung sabi niyang ganon, yung salita ng Diyos sa buhay natin, yung kailangan mag-ugat diyan
sa ating mga puso. Kaya kung binabasa natin yung ibinigay na karunungan ng ating Panginoon sa atin, yung written wisdom na sinasabi, tayo, tayo ay nag-uugat, lumalago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya bawat araw ng ating buhay, saliksikin natin yung ating mga Biblia. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng karunungan sa bawat araw ng ating mga buhay. Huwag nating kaliligtaan na basahin ang mga aklat na ito sapagkat ito yung bukal, ito yung pinagmulan ng karunungan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon sa atin. At kailangan nating unawain anuman yung nais ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi itong karunungan na ibibigay at ibinabahagi ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito yung nagtuturo sa atin sa daan ng Panginoon. Kasi kung ano yung dadaanan ng ating Panginoon, dadaanan ng ating Panginoong Hesukristo, doon din tayo dadaan sapagkat yung sabi niya ganun, siya yung model natin, siya yung kawangis natin, pagka meron tayong karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi sa ating Panginoong Hesukristo, siya yung karunungan na nagmumula sa Ama. Kaya siya din yung modelo ng bawat isa sa atin upang maunawaan natin yung kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon ay malalaman din natin. Amen. Kaya sabi nga niya sa Efeso chapter 1 verse 17. Efeso chapter 1 verse 17. Sabi niyang ganun, At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Yun ang sabi niya, naway ipagkaloob ng Diyos ang espiritu ng karunungan sa buhay ng bawat isa sa atin upang mas higit nating hanapin sa bawat araw ang karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Sa Job, basahin natin sa Job chapter 9 verse 4. Sabi niyang ganun. Job chapter 9 verse 4. Sabi niya, ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa Kanya ay makakalaban? Sino pa ba ang makakalaban? Kahit si Satanas, hindi niya kayang labanan ang Panginoon sapagkat siya yung matalino at makapangyarihan na Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya ang nais lang ng Panginoon sa atin, gaano ba natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Gaano mo pinapahalagahan yung sabi niyang ganun, yung salita ng Diyos? Kasi ito yung written word ng ating Panginoon sa buhay natin para makamtan natin yung kanyang karunungan. Gaano kahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin yung salita ng Diyos na palagi nating pinagbubulay-bulayan. Gaano kahalaga sa iyo? Kung gaano kahalaga sa iyo, doon magkakaroon tayo ng karunungan.
Hindi lang kasi yung isang minuto ka lang mag-aaral ng kanyang mga salita, kundi sa bawat, di ba sabi niya sa Joshua 1:8, dili-dilihin mo araw at gabi ang utos na ito. Anong sabi niya sa last? Para tayo ay magtatagumpay. Kaya kung ganun kahalaga, pinapahalagahan mo ang salita ng Diyos, ang lahat ng desisyon mo ay magtatagumpay. Ang lahat ng ginagawa mo ay magtatagumpay. Amen. Kaya na mabuti ang Diyos, hanapin natin palagi ang kanyang karunungan. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga na kayo ang Diyos na dakila, Diyos na mahabagin, mabiyaya sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Sa oras na ito, Panginoon, muli ka naming pinasasalamatan, Panginoon, sa aming mga buhay, sapagkat kayo ang Diyos na tapat, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, na nagbibigay sa amin ng kaunawaan, karunungan, kaalaman, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya pinagpapalak namin, Panginoon, ang lahat ng mga nunood ng live devotion na ito, Panginoon. Ano man ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon, kayo ang Diyos na nakakaalam. Kayo ang Diyos na nakababatid, Panginoon. Ano man yung pangangailangan ng bawat isa. Hallelujah. Kayo ang tutugon, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi man kami nagkikita-kita, ngunit kayo ang Diyos na makapangyarihan, na nakakaalam ng puso at isip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya tulungan nyo ang bawat isa sa amin na makamtan namin, hanapin namin, Panginoon, yung karunungan na nagmumula sa inyo, na kagaya ng pilak o ginto na hinahanap namin sa sanlibutan ito, Panginoon. Mas higit, Panginoon, yung karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Pinagpapala din namin, Panginoon, ang buong DFC organization, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Joseph Masaredo, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah. Pinagpapala namin ang kanyang buhay. Hallelujah. Ano man yung kanyang mga pangangailangan, saan man siya pumupunta, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan, na naglalaan, Panginoon, sa lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ingatan mo sila, Panginoon. Lukuban mo sila ng iyong banal na dugo. Maging ang mga teachers ng Bible School, Panginoon, pinagpapala namin ang kanilang mga buhay. Hallelujah. Mula District 1 hanggang District 9, pinagpapala namin ang lahat ng mga district supervisor, Panginoon. Hallelujah. Sa aming district supervisor, Panginoon, Pastor Luis Bailon, sa District 9, Panginoon, pinagpapala namin ang kanyang buhay. Ingatan mo siya, lukuban mo siya ng iyong banal na dugo. Hallelujah, karunungan, kaalaman ang igawad mo sa kanya, Panginoon, upang saan man siya pumaroon, kayo ang maitaas, madakila sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng kanyang mga speaking engagement, Panginoon, kayo ang maitaas, kayo ang madakila sa kanyang buhay, Panginoon, kasama ang mga mission team, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa live devotion, palaging naghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, upang ang buong mundo, Panginoon, ay makakarinig ng iyong mga salita, upang wala na kaming may dadahilan pa, Panginoon, sa aming mga buhay, na hindi ka namin nakilala ng lubusan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa inyo. At sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen and amen. Ayan. Magandang umaga. God bless po sa ating lahat.